Alright, so for today's video, MIUI 125 gaming tayo. Ngayon ko na-appreciate yung may gulay board pag meron kang bitbit, or pwede rin pala dito sa hook. Ayan, goods. So we're on our way pala to DC Motowolf ulit. Pasilip ko na lang kung ano to guys. Ito yung luma nating IoT C6 Pro. Ililipat natin dito sa Mio. Although dati naman nakabit ko na rin yun dito, pero bara-bara lang yung installation sinubukan ko lang. Pero ngayon ipapa-install natin na maayos. So doon sa mga curious kung paano magkabit ng motorcycle dashcam pag hindi naked handlebar, dito tayo sa side mirror mount. Bali ganyan ang kalalabasan yan mamaya. So kung interesado ka rin magkabit ng motorcycle dashcam, panoorin mo tong video. Alright, so biglang bumuhos yung ulan. Sana naman daan lang to. Yun lang, lumalakas yung buhos. Hindi pa naman waterproof tong bag natin. Tsaka itong paper bag. Hanap muna tayo ng masisilungan. Tara, dito muna tayo. Wala mo rin sumisilong. Mukhang hindi naman masyadong nabasa. Yan yung main device nandito sa belt bag natin Okay, medyo nabasa na tuloy tayo. Wet look na. Pero habang naghihintay tayo dito guys, flex ko lang muna tong side mirror ni MIUI 125. Gandang-ganda rin ako dito Bala ko rin lagyan to ng winglet pag nakakuha na ako ng isa pa. Pero sa ngayon, mukhang goods na muna ako dito. Ang dami niyang adjustment point. Pwede mong ibaba to, i-tilt doon. So kahit anong angulo gusto mo, for sure makukuha mo dito sa side mirror na to. So sa mga may gusto nito, yung link nandito lang sa video. Yan guys, parang tumila na. Tara, let's go. Binasahan lang tayo. May konting ambon pa pero palag-palag na yan. Kaya pag nag-ride ako, madalas dry fit ang suit ko. Para kahit mabasa, abutan ka ng ulan, mabilis matuyo. Guys, sa mga interested pala sa IoT C6 Pro, although hindi ko binenta tong luma ko, magpapa-giveaway tayo, raffle ng brand new C6 Pro sa page natin. So sa mga hindi pa naka-follow sa Facebook, I suggest mag-follow na kayo habang niluluto ko pa yung mechanics. And sa mga interested naman sa IoT BX, yun yung may blind spot detection or BSD, quick release na rin, may physical radar. Nakaano ngayon yun, early bird promo. So mura na nga dati, kasi lalo pang pinamura ngayon. Tapos samahan nyo pa ng discount code ko. Nako, sulit na talaga. So I suggest habulin nyo na yung early bird promo. Baka mag out of stock yan. Yung pala sa mga nagtataka kung saan galing tong MIUI 125, hindi ko binili to Sa bayaw ko to, nahihiram-hiram ko lang. Nagpaalam naman ako na ikakabit ko muna dito yung C6 Pro natin para naman magawan ko pa rin ng video from time to time. Kasi although highly recommended ko yung IoT BX, may market pa rin talaga for the C6 Pro kasi sobrang budget meal to. Lalo na pag ginamit nyo yung link, discount code ko, nako napakamura. Iba naman kasi hindi na naghahanap ng blind spot detection. Okay lang din kahit hindi quick release. Kumbaga mas importante yung budget. Pasok na pasok yung IoT C6 Pro dun. Mamaya makikita nyo. So sa mga gusto palang pumunta ng DC Motowolf, napakalapit lang nun dito sa Parañaque City Hall. So pwede nyo gawing landmark yan. Okay din tong MIUI 125 no? Kahit 125cc lang goods na rin Enough na rin for city riding. Nahihinaan lang ako sa rear na preno nito. Ang palitin na. Second hand lang din kasi nabili ng bayaw ko to Naka-lowered nga to. Ang nipis ng gulong. Hindi ako masyadong confident pag ganun. Lalo na ngayon, basa ang daan. Ito mga ganyang painted marking sa road, madulas yan. Nag-enjoy din akong gamitin itong Mio So feeling ko sobrang liit. Parang liit para sa akin. Hindi mo na ako malaking tao. I'm only 5'8", or nasanay lang siguro sa malalaking scooter. Alright, so we are here, DC Motowolf. Parada muna tayo dito. Marami pang ginagawa. Pila tayo. Ganda no? Ganda ng quality nito. Sir, ingat! Ito na guys, yung Mio. Napasok na ni Sir Renz. Nakakabit na natin ang IoT dito. Kakatapos lang nila magkabit ng C6 Pro kanina. Isa isang follower natin. C6 Pro ulit ngayon. Ito guys, so ikakabit. Ganda rin ito So guys, hindi lang sila pang Honda dito Kahit Yamaha, ayan, kabisado nila. Matanggal pala yung buong harapan nun. Alright guys, nakabit na natin. Mukhang goods ako dito sa posisyon nito. So ano lang yan guys, naka-mount sa side mirror. Ayan, nakabit na rin pala yung remote control. Ayan, good spot to. Sobrang natuwa ko kanina guys, so nakita natin yung may follower tayo. Nagpakabit din ng IoT C6 Pro.
And syempre, naka-discount sila ng malaki doon. Guys, habang naghihintay tayo sa pinapagawa natin, flex ko lang din pala itong bago kong mini fan. Tingnan nyo guys kung gaano kaliit yan. So, very portable. Kasyang-kasya to kahit ano yung bag mo. And pwede mo rin ibulsa. Very comfortable kahit ibulsa mo. Yung isa pang gusto ko dito, may LCD na rin yan. And kahit 100% mo to, hindi ganun kaingay. Hindi bulahaw tulad ng ibang turbo fan. Pero kahit malito guys, in terms of power, same lang din ang mga normal size na turbo fan ha. Kaya sa panahon ngayon guys, hindi pwedeng wala kayong turbo fan eh. Kaya dito na kayo, maliit lang, very portable, high quality, and syempre affordable. Lagay ko na lang yung link dito sa video ha. Nung kinabit natin dati to sa Mio, bara-bara lang yung cables eh. Ayun, nakatago na. Pulido. Yung guys, sa mga naghahanap ng accessories, parts, ng scooter, lalo na kung ADV 160, marami sila dito. Ito yung kamukha lang sa akin, may face enhancer din, ito crossbar. Kung gusto nyo maglagay ng dashcam dun sa may windshield part sa gitna. Kompleto rin sila sa mga ilaw dito guys. So kung may time kayo guys, pasyal lang kayo dito, DC Moto Wolf sa Parañaque. Alright, so tingnan nyo naman guys kung gaano kalinis tong installation na to. Front camera, din yung C6 Pro naka-mount sa side mirror. Kasya naman, nag-share na dito sa mount yung side mirror tsaka itong IoT. Ito naman yung remote, rear camera, pakalinaw no. Ito naman yung front, malambot to yung gulong natin. Nako, tingnan natin. So ayun, front tire 14, back tire 10 PSI. Nako, kailangan natin maghangin ng gulong. So guys, sa mga hindi naka-naked handlebar pero gusto magkabit ng motorcycle dashcam, so ito, pwede. Usually tatlo naman kasi yung main mounting position yan. Siyempre una yung handlebar kung naka-naked, yung pwede sa side mirror mount, then pwede rin dun sa mga crossbar na nilalagay sa windshield, dun sa mga mas malalaking scooter, mga adventure scooters. Pero for me, kita nyo naman goods na kahit side mirror mount. Yan ang maganda dito, may rear camera ka na. So para ka na may rear view mirror niyan. Kita mo na yung likod mo at all times. And kahit walang blind spot detection tong IoT C6 Pro, okay lang. Kasi wide angle din yung camera niyan. Kaya yun, tingnan yung likod. Kita mo na dyan kahit yung blind spot. So safe na safe talaga pag mayroon ka nito. And kunyari naman nasa ride ka tapos medyo naliligaw ka, pwede ka mag-Waze, di ba? Pwede to Waze, pwede rin Google Maps. So hindi mo na ngayon kailangan ilabas yung mamahaling smartphone mo. Hindi mo na kailangan i-mount para lang mag-navigation. Bilis makalaspag yun eh. Mas mahal bumili ng bagong smartphone kaysa magkabit nito. Tapos pag yung phone mount mo pa walang vibration dampener, magiging delikado pa yung camera ng phone mo. Malakas din kasi makasira ng phone camera yung vibration ng motor. Kaya kung gusto mo talagang i-mount yung phone mo, mag-ano ka, quad lock. Tapos lagyan mo ng vibration dampener. Yung kasi subuko na, talagang very high quality yung quad lock. I'm not sure lang kung may mga ibang brands na ngayon na may vibration dampener din Pero ayoko kasi ng malalaking phone mount Kilala nyo naman ako, minimalist. Naiwan ko pala. Bumalik pa tayo dito, naiwan natin tong kahon ng C6 Pro. And since napaka-kompleto na nitong C6 Pro, again, meron na rin remote control to. So hindi mo na kailangan alisin yung kamay mo sa handlebar pag kukontrolin tong C6 Pro. For example, alam mo na yung daan, hindi mo na kailangan mag-maps or mag-Waze. Isang pindot lang, pwede ka nang bumalik sa rear view. Ayan naka-rear camera ka na ulit. Tingnan nyo guys kung gaano kalino yung camera. Kitang-kita yung plate number. And again, sa panahon ngayon, talagang for me, very important. Dapat nga i-require na lahat ng sasakyan, 4 wheels, 2 wheels, dapat lahat yan may dashcam. Para sa safety rin natin yung riders Siyempre sa panahon ngayon, di ba? Aminin natin, hindi ganun kaganda ang reputasyon ng mga nagmumotor. Pag nasasangkot sa aksidente yan, ang assumption kagad ng mga tao, kasalanan ng rider, kasalanan ng motor. Kaya mabuti nang meron tayong footage at all times para meron tayong proof kung kailangan. And since meron na ring NCAP ngayon, syempre camera na ang labanan. Di ba minsan may mga stoplight na sira, faulty, di ba? Yung naka-green pa tapos biglang pag nasa gitna ka na biglang pupula. Pag nakunan ka ng NCAP sa ganun, wala kang proof, mahirap mag-dispute. Pero kung may dashcam ka, kitang-kita sa camera na biglang nagloko yung stoplight, di ba? Biglang pumula, may laban ka. Pero guys, itong IoT pala, online lang available to doon sa IoT website. Pero meron akong link, meron akong discount code kung gusto nyo makatipid ng malaki. Yung iba naman nag-worry umorder kasi galing China pa yung IoT. Huwag po kayo mag-alala. Napakadami na nating followers na umorder, bumili. Nakuha na nila, napakabit na nila.
And so far, all very satisfied. Ang hirap kasing tapatan ng value for money. Kasi again, napakamura talaga compared sa ibang brands. And yet, kompletong-kompleto na. May front and rear camera ka na, may napakagandang display, may external TPMS sensors, may remote control, may kasama na rin SD card dyan, kaya wala ka na talagang bibilhin eh. Kompletong-kompleto na. Kailangan nating maghanap ng gas station. Kailangan natin pahangin. Pakababa nitong Mio na to. Kasi mababa na nga, nilowered pa. Ayan o. Hindi ko maihataw si Mio eh. Malambot gulong. Ayan guys, diba? Kita nyo yung rear camera, napaka-wide. Kaya kung mag-change ka ng lanes eh, talagang safe na safe pag tumingin ka muna dyan. Tigil muna tayo dito. Ayan, kita ko merong motor sa kanan. Kaya maghangin muna tayo guys. Hindi ko alam kung ilan ang hangin itong Mio. So, to be safe, 28 na lang natin. And guys, meron na rin GPS tong C6 Pro Kaya makita nyo meron tayong location dito. Yung speedometer din to, gumagana. GPS speed yan. Alright. Goods din tong power ng UI 125. Oh. Yung sobrang nakakatawa kanina, no? Yung may na-meet tayong follower, tas nagpakabit din ng C6 Pro. Yung mga umorder kasi ng IoT, pag nagtatanong sa akin saan pwedeng ipakabit, lagi ko nire-recommend yung DC Motowolf. Kaya kahit malayo pa sila, dinadayo nila dito sa Paranaque. Ang ganda ng niya, no? Nung crossbar dito sa may windshield. Tinignan ko nga SEC pala yung brand. Gusto ko sana yung ganung style din or ganung setup. Kaso nga lang, ayoko nung malalaking windshield. Para bumagay yung ganun, dapat malaki yung windshield mo eh. Dapat mako-cover pa rin yung dashcam. Yung mga windshield ko kasi for ADV, mababa, di ba? Hanggang dito lang. So pag naglagay ako ng ganun, lalabas yung IoT ko sa windshield. Parang nakapatong sa taas. So hindi babagay sa sporty theme natin. Kaya goods na siguro tayo dun sa handlebar mount. And guys, gusto ko ulit magpasalamat kasi naka 20,000 subscribers na tayo sa YouTube channel natin. So when I started doing YouTube, ang pinaka goal ko is yung silver play button. Kailangan maka 100,000 subscribers. So nakakatuwa lang na after more than 3 years, na achieve na natin yung 20% ng goal natin. And hindi magiging posible to kung hindi dahil sa inyo. Yun ang importante guys, kung meron kayong malaking goal, kahit hindi nyo pa na-hit yun or na-achieve yun, dapat sineselebrate nyo pa rin yung mga small wins, yung mga milestones. Kasi more than the goal, dapat ine-enjoy natin yung journey. And again, i-celebrate natin yung mga small success, yung progress. Tapos hindi nyo na lang mamamalayan, mahihit nyo na pala yung pinaka-goal nyo. Napakalapit nyo na. Or much better, baka na-hit nyo na pala, di ba? Alright, so medyo dumidilim na pero napakaliwanag pa rin ang kuha ni C6 Pro. Pero again guys, sa mga interesado dito, PM is the key. Message nyo lang ako. Pero yung link ko and discount code, lagay ko rin dito sa description box, tsaka i-pin comments ko rin para makita nyo. So as expected, ito na yung traffic sa service road. Pero maraming salamat guys sa mga sumama sa pasyal natin today. And sana magkita-kita ulit tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.